What's up guys? And by the way, good morning everyone. No? Guys, may gusto lang akong i-share. Ito is an honest review about an Aerox 155 2023 model. So, nabili ko tong motor na to kasi nga gusto kong kasi maraming nagsasabi na yung suspension niya maganda daw, front and rear. So, ayun, based lang sa curiosity. So ayun, nakuha ko tong motor na to kasi nga gustong gusto ko talaga yung mga motor na mas maganda yung suspension, especially sa mga uneven road, yung may mga rough road. So kahit hindi siya flat surface, kayang-kaya mo siyang idalhin doon at wala masyadong vibration. So, maganda suspension. Alright. So, based on my experience, 1 month ko na tong nandito sa akin tong motor na to. Alright. So, napaka tagtag talaga ng suspension niya. So, dati akala ko sa gulong lang mas mahaba or mataas yung PSI. Kaya binawasan ko, ganun pa rin, napakatagtag talaga niya. So para sa akin, tuwing ginagamit ko to sa flat, ayos na ayos, pero pag mga rough road, so napaka tagtag talaga niya. So minsan sumasakit ang ulo ko. So ito lang naman yung disadvantage ng Aerox 155. Patagtag talaga siya pag bago. Kaya nga yung iba pinapalitan ng aftermarket. Ito, yan. So medyo matagtag kasi malaki yung gulong niya. Pero so far, itong motor na to napakaganda. Kasi nga, unang-una 155 siya, fuel injection. Tapos yung gulong sa rear saka sa front napakalaki. So magandang pang-banking siya. So magandang pang-banking. Tapos ang laki-laki pa ng compartment. So madadala mo talaga kung ano yung gusto mong dalhin, especially sa mga long ride. Right? So dito guys, sa panel gauge niya, so yung kulay niya is kulay blue. So yung iba orange, ito blue. Tapos tuwing nag-electric start ka guys, so hindi mo na kailangan talagang i-in siya, nag-push. So talagang push mo lang ng konti, tapos magti-trigger na siya, automatic mag-on na siya. So ganun pa rin, hindi siya pinihandar pag nakaganito yung side stand. So plan mo talagang ganon. Tapos kung gusto mong i-testing, center stand mo, saka mo siya i-on. Alright. So far guys, 1 month kong ginamit to. Napakabilis ng motor na to, napakaganda ng makina, napakaganda ng tunog. Tapos yung aerodynamics niya ayos na ayos siya. So on break and period pa lang siya. So nagagamit ko lang minsan, pinapatakbo ko lang to ng mga nasa 70 to 80. So I think Aerox 155 kaya sa mga 120 to 125. Depende kung talagang palagi mo ginagamit sa mga long ride yan. Alright, so yun na naman talaga yung disadvantage ng motor na to. Medyo matagtag talaga yung suspension niya sa rear at saka sa front. Alright, aside from that, wala na. So dito sa harap, lahat yan lead na lahat yan. So lahat ng ilaw sa dito, may park light pa yan dito. So isa dito guys, hindi mo siya pwedeng ma-off. So kahit araw, basta as long as naka-andar yung motor, nakailaw yan. So ganun yan. So siguro gagawa naman ng paraan yan para at least malagyan mo ng switch na ma-off natin yan. Kasi baka mapundi yung lead ng mas maaga. Alright. So dito naman, so napakaganda, no? So kung sinasabi ko guys, yung gulong niya medyo malapad, design for circuit. So magandang pang banking. So yung banking na kwan lang, yung banking na pang pogi lang, hindi yung pang banking na talaga pang sports bike, kasi this is not designed for banking talaga itong mga motor na to. Alright, so yun lang naman guys. Ito yung kulay na napili ko, glossy black with a combination of gray, tapos may blue.
ng konti. Alright. So, napakaganda. So, yung kulay na available nila nito is meron silang metallic blue, tapos matte gray. Alright. So, ito yung pili ko kasi nga lahat pwede mo siyang ibagay. No? Alright. So, yun lang guys, and maraming salamat. So, by the way, this is Jay Barcelita from Gadget Co Review, Pinoy version. So, sa mga bago dyan, please don't forget to like, share, and subscribe.